Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Urban Deca Homes sa Hampton. Dito yan sa Buhay na Tubig, dito sa La Jolla Street. Dito yan sa Imus City, Cavite. So magkakaroon tayo ng unit tour dito sa model unit, no? 2 bedroom unit model. Okay? So dito pagpasok nyo, ang makikita nyo is yung kanilang kitchen. So ito nakikita nyo ngayon is model unit na to, so naka-interior na yan. Pero pag dineliver ito, meron na yung standard as delivered na kitchen area na mga hanggang dito, mga hanggang dyan. Tapos meron ka na rin, hindi provision, but meron ka ng actual cabinet na nakalagay dito. Okay? And then ang delivery din niya, yung mga bago nating unit is naka-vinyl. Okay? And then, yung door is standard din ang delivery nila, kagaya nito na color brown. Kasi ito, inayos niya siya, naka-interior. So, sinama niya sa color ng team ng unit na very light. Okay, so dito naman tayo sa toilet and bath. So, dito sa toilet and bath, ito yung standard na size ng toilet and bath. Meron kang area for shower. Ito naman yung toilet area, toilet seat, and then may lavatory ka dito. Okay? So pagpasok nyo, since open ang layout nila dito, sa bandang kaliwa ko, dito usually nilalagay yung dining area. So since ito is a model unit, customize yung mga gamit dito fit exactly dun sa space na intended para sa kanya. Pero of course, pwede rin kayo bumili sa mga ready to use na mga furnitures. And then dito sa kanan ko naman, yan naman yung kanilang living area. So ito dedicated, itong area to para sa living area, no? So kaya merong mga model unit ang mga condo, especially dito sa Urban Deca Homes dito sa Hampton, is because para makita nyo kung paano nyo aayusin yung unit niyo, especially pagka new unit owner kayo. Okay? So pasukin naman natin itong isang bedroom. Ito yung mas maliit na bedroom. Usually para to sa pambata. Pero may mga unit owner dito na ang ginagawa nila is to maximize the space. They use parang bunk bed, no? So parang one dito, single, and then another one sa taas. So dalawa na. Yung iba, minamaximize pa nila, nilalagyan pa nila ng pull-out bed doon. Since makikita nyo dito, yung study area is medyo nakaangat siya, unless tanggalin lang to, no? Pwede dyan yung pull-out bed. And then dito naman tayo, pasok naman tayo dito sa kabila. Ito naman yung kanilang master's bedroom, no? Master's bedroom kasi ito na yung pinakamalaking kwarto dito sa 2 bedroom unit dito sa Urban Deca Homes. So compare sa kabilang room, no, mas malaki to, mas mahaba, tsaka I think mas malapad ng konti. No, ang size nitong ng buong 2 bedroom condo unit na to is 36.8 square meter, while yung studio type or yung 1 bedroom unit is 26.8 square meter. Okay? So ayan, meron na rin siyang provision for air conditioning unit, same dun sa isang bedroom sa kabila. Pero ang kagandahan dito sa part na to, meron siyang access sa balcony. So tama po yung narinig niyo, may kasama ng balcony lahat ng unit dito, regardless kung yan ay 2 bedroom or 1 bedroom. Yun nga lang, mas malaki ang size ng balcony pag 2 bedroom unit ang kinuha nyo. So tara, puntahan natin yung kanilang balcony area. So ayan, so since nasa ground floor ang model unit natin, ito ang view niyan. Nakikita nyo kanina yung pinuntahan natin na kwarto na maliit. Ito naman yung provision yan for air conditioning unit, no? So ayan, pakita lang natin itong itsura ng ating balcony sa ground floor sa model unit. Ayan. So ayan, hanggang sa second floor ka, ayan, nakasunod yun. Okay, so tara, pasok tayo ulit. Ayan. So ito, mapapansin nyo itong balcony na yan, mahaba, no? Kumpara dun sa studio or 1 bedroom, almost half lang yung size niya. So ayan. So dito na sa master's bedroom, I think ang size na itong bed na to is queen size to, no? Queen size, pero I think pwede mo pa yan
mas malaki king size, no? Depende na lang, sa tingin ko kung king size naman yan, doable naman kasi sa tingin ko, ma-open pa rin yung door. Then pwede rin kayo maglagay ng mga ganyan na mga storage area, bookshelves, o kaya parang vanity table, no? Pero dito, parang I think dito nilalagay yung media center, yung TV. And then dito naman sa kabila, nandito yung kanilang vanity table kasi nandito yung mirror. And then, again, pag diniliver po mga unit, wala po pong kasama yung closet, no? Pero sa kitchen, meron na kasamang engineered wood type na cabinet, no? So, ipakita ko lang ulit. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito yung provision for air conditioning unit para sa isang bedroom. Then, pakita lang natin yung ceiling niya, no? Compare sa other condominium development, no? Medyo mababa ang ceiling ng iba. Dito sa Urban Deca Homes, hindi masyadong mababa yung ceiling niya compare sa ibang unit, no? And also, ang kagandahan dito sa Urban Deca Homes dito sa Hampton, kung magka-canvas kayo, kung hindi ito or isa ito sa may pinaka-mura, or masasabi ko ito na yung pinaka hindi mura but affordable na condominium na mabibili nyo na 2 bedroom with balcony, no? Na ganito ka-decent yung space na ibibigay sa inyo. Especially maganda pa yung location niya dahil prime location, malapit kayo sa wet and dry market. Mayroon din mga schools, may Pure Gold, may Jollibee, KFC, may mga iba ding mga massage center, may mga pet shop, and then marami din ako nakita dito ng mga nagsusulputan mga sangyup na kainan. So ayan. So tara, let's go, labas tayo. Pakita naman natin yung kanilang hallway. So ayan, nandito na tayo sa labas ng Urban Deca Homes. Nandito tayo sa building Isabel, no? So yan yung building kung saan nandun yung model unit. And makikita nyo yung community. Yan ang La Jolla Street, no? So across the street, La Jolla, Urban Deca Homes pa rin yan. Kasi dito merong 22 buildings or mahigit pa, no? I think 22 buildings yata yan, no? And also, meron silang in-house na internet provider, which is, ayan, FTTH Hampton. Okay? And then, of course, dun sa bandang dulo doon, ay makikita nyo sa gitna na yan, yan yung 24-hour security nila, no? 24-hour security, at hindi lang yan, no? Since makikita nyo na ang building dito, bawat building po is meron siyang hindi kayo basta-basta makakapasok kasi they provide like 2 access card per unit. And ang makakapasok lang doon, of course, yung mga unit owner, no? So tara, pasukin natin, papakita ko sa inyo anong itsura ng mga access card na sinasabi natin. Okay, tara, let's go. So ayan. So ito yung entrance na napasukan. Ayan, pakita nyo yung entrance na kalagay yan. Paano siya bubuksan? Siyempre, nakabukas na yan kanina kasi lumabas tayo. Ito yung RFID card kung saan ma-access mo dyan, tatak mo lang dyan para bumukas yung pinto para makapasok ka sa loob. And then, pag dinanatyo lang yan, yun naman yung exit. Doon, hindi mo na kailangan itap yung card kasi may pipindutin ka na ng kagaya na to. Yan, ganyan. Para bumukas, kahit hindi ka gumamit ang card. And then papasok mo sa gitna mismo, nandyan yung elevator. Ayan. So hanggang 4th floor lang to, pero meron din siyang stairs. Just in case under maintenance yung elevator, or yung iba takot sila sumakay ng elevator, may trauma, pwede kayo dito. Ayan. And also dito sa kabilang side, makikita nyo yung merong mga politik dyan. Nandyan nakalagay yung mga announcement kung merong maintenance yung elevator, yung kaya yung interruption tubig, or yung pag-aabot ng mga garbage. So ayan, pakita ko naman sa inyo yung typical itsura ng hallway nila dito. And by the way, meron sila dito mga CCTV camera for your security. So tara, let's go. Dito sa Urban Deca Homes Hampton,
ang mga amenities sila, unang-una, pagpasok nyo sa bungad, makikita nyo dyan yung multi-purpose hall nila or yung clubhouse nila. Katabi nun is yung swimming pool nila, dedicated sa mga homeowners. And then, maglalakad lang kayo ng bandang ng konti, sa bandang dulo, dun nyo naman makikita yung basketball court, playground, tsaka yung Roman Catholic Church, no? Para sa mga residents ng Urban Deca Homes dito sa Hampton. And sa mga nagtatanong naman kung accessible ba ito, no? Baka kasi nasa liblib na lugar. Ito isang sakay lang po from SM City Bacoor, isang sakay lang din papunta namang SM Center or SM City Molino. Malapit din ito sa Robinson's Place Imus. May mga pa yung parang jeep type na yung mas maliit, no, na bumabiyahe, dumadaan mismo sa mismong entrance ng Urban Deca Homes dito sa Hampton. And then meron din itong wet and dry market across yung entrance lang mismo. Hindi mo na kailangan sumakay ng tricycle, kailangan mo lang maglakad, siguro mga 2 to 3 minutes nandoon ka na, depende kung saan located yung building na kinuha mo. And then ang kagandahan dito, along major thoroughfare to. So, ibig sabihin, hindi to yung kagaya ng ibang subdivision or mga condominium development na papasok ka pa sa pinaka-looban. So, kaya hindi na nakakapagtaka kung in a few months, masold out na yung lahat ng building dito sa Urban Deca Homes dito sa Hampton.